Heto na, lagot na. Matindi to. Cabral, Bunuan, Booking Bank accounts. Romualdez, BBM, sagutin nyo ito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan po natin itong mga secretaries dati ni Bongbong Marcos. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Donmar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Donmar TV, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Donmar TV. Pagpatuloy natin. Ay nabubuking na. Ano bang ibig kong sabihin? Itong si Bunuan, no? Secretary Bunuan, dating DPWH Secretary, at itong si Catalina Cabral, the late Catalina Cabral, kasi wala na si Catalina, pumanaw na si Catalina Cabral na hanggang ngayon hindi alam ang ano talaga ang tunay na pagkapanaw ni Cabral. Ano diba? yun? Kumbaga parang unsolved mystery yung nangyari kay Cabral eh. Ano ba yun? Unsolved case, di ba? Hindi na alaman kung sino talaga. Kasi daming nagsasabi. Parang hindi na napag-uusapan eh. Hindi ko pinagtawanan dahil pumanaw si Cabral, ha. Ang pinagtawanan ko ay bakit hanggang ngayon walang clear evidence kung ano talaga ang nangyari kay Cabral o bakit siya pumanaw. Etong dalawa, si Bunuan at si Cabral, ngayon pa nalaman, ha? Dati na nating na-observe ito na natuklasan na meron pong mga anomalya sa kanilang bangko. Okay? Na meron raw mga milyon-milyon na mga transaksyon ng pera sa kasagsagan ng flood control anomaly. Wow, milyon-milyon ng transaksyon. Sana all, milyon-milyon. Grabe. Siyempre, ang maiisip natin dito, talagang there is really something wrong. Na merong lahat lumalangoy sa baha pero sila milyon-milyong transaksyon. Diba? Grabe. Transaction of corruption. Okay? Tapos, sino ba si Cabral? Sino ba si Bunuan? Ang nag-appoint po dito, walang iba kundi ang ating presidente na si Bongbong Marcos. Diba? Kaya nga sabi ko, grabe itong flood control anomaly scandal na ito kasi po halata, harap-harapan na po tayong binudol. Harap-harapan na po tayong pinaligoy-ligoy, pinaikot-ikot dito sa investigasyon nitong flood control anomaly. Bakit hanggang ngayon hindi matumbok-tumbok itong mastermind dito sa flood control? Mantakin nyo. Natuklasan ngayon. Ito, ipapakita ko ang balita na ito. Ito, panoorin ninyo itong video na ito patungkol dito sa balita na ito. Frozen na ang assets ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Frozen na raw ang kanyang assets. Why? Kasi meron na pong mga nakitang mga anomalyang pag-transfer ng pera. Hindi lang ito basta-bastang pera, ha? Malaking pera. Frozen na raw. Pino-frozen na raw. Mantakin nyo, no? Nasa bakuran lang nila itong mga to. Kasi parang sinasabi na kung sabihin ng Pangulo, no? Hindi ko naman sinasabing siya, guilty o ano. Pero nasa bakuran mo yung mga yan. Pero hindi mo napansin na may nangyayaring mga ganyang kalokohan o bagay na ganyan. Para kasi napaka-imposible. Parang napaka-imposible na parang may mga taong ganito sa bakuran mo na gumagawa ng ganyang klaseng bagay na hindi mo man lang mapapansin, hindi mo mararamdaman. Diba? Kasi ikaw lang din mismo naglagay sa kanila eh. Diba? Kasi lahat naman ng mga nangyayari dyan, sa'yo talaga dadaan eh. Parang, ano ba to? Parang ang probinsyano, yung kay Coco dati, yung si Presidente, si President Oscar, na may nangyayaring katiwalian sa pamumuno niya, hindi niya alam, parang ganun ba yun? Parang ang Pangulo ngayon ay si President Oscar, ganun ba yun?
Parang kasi sa palabas lang yun, pero sa totoong buhay, imposibleng hindi mo malaman yung mga ganyang klaseng bagay. Lalong-lalo na kung umi-issue ng ganyan. Naku. Kung hindi mo man alam yan, ibig sabihin, tutulog-tulog ka sa pansitan. Hindi mo iniintindi ang mga yan. Pinababayaan mo lang sila. Di ba? Tanong, nasaan na si Bunuan? Nasaan na si Bunuan? Tago na. Tinatago ba? Hindi, nagtatanong lang tayo ha. Tinatago nyo ba si Bunuan? Bakit hindi na makita-kita itong si Bunuan? Ikaw, Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, bakit wala kang effort dito para hanapin itong si Bunuan? Di ba? Diyos ko, sino ba naman ang naglagay dyan kay Lacson? Alam naman natin kung sino naglagay dyan. Ang trabaho naman talaga nila, hindi yung pagiging Blue Ribbon Committee. Ang trabaho niyang mga yan, alam nyo na kung ano, huwag na natin banggitin, baka mamaya maging issue pa to. Kaya nga tinanggal si Senator Marcoleta Diba? Kasi alam naman natin, kapag si Marcoleta ang nasa Blue Ribbon Committee, siya yung chairman, alam natin na may pinatutunguhan lahat ng investigasyon. Nung pinalitan niya, diba? Suntok sa buwan yung investigasyon na nangyayari. Malaman ang mastermind? Hindi, ito lang yung aking kasi pumanaw na si Cabral hindi na makapagsalita si Cabral. Siguro si Cabral makapagsalita na si Catalina Cabral doon na lang sa langit ba? O sa impyerno. Kumbaga parang mangungumpisal na lang siya doon, di ba? Hindi ko lang alam hindi po tayo Diyos na makapanghusga kung saan ngayon si Cabral, kung nasa impyerno ba o nasa langit. Ang sa akin lang, hindi na makapagsalita si Cabral, kaya kung ako sa'yo, secretary, dating DPWH secretary Bunuan, kung meron kang nalalaman, sabihin mo na. Sino ang mga mastermind Bunuan? Ako sa kay Bunuan, lumutang siya. At sabihin niya, Sino? Mahirap niyan Paano lulutang yan kung tinatago? Diba? Kasi alam naman natin, lalong-lalo na, kung lulutang siya ngayon, alam niya sa sarili niya na dihado siya. Maraming lumutang. Si Saldico, lumutang. 18 Marines, lumutang. O sino ang lumabas na masama? Sila. Kung sino pa yung mga nagsisiwalat ng mga kalokohan ng mga nangyari, sila pa yung ginigipit. So, hindi imposibleng mangyari sa kanya yan. Posibleng mangyari sa kanya kung ano man yung nangyari dun sa mga kay Saldico, tsaka sa 18 Marines, at tsaka sa iba pa. 'Di ba? Ngayon, kung ito man ay tinatago, na sigurado, hindi na talaga magsasalita yan. Saan yung ba tinatago? Baka mamaya makonsensya ka naman. Ang habol na lang talaga sa mga ganitong tao, konsensya na lang talaga. Pera na lang kung talagang kakalabitin sila ng mga konsensya nila. Ang mga mastermind. Kasi po, ngayon, ikaw na yung nadidiin dito, tapos hindi ka nagpapakita. Nasaan ka na ngayon? Di ba? Ikaw ang madidiin. Kung ako sa'yo, gumaya ka kay Zaldico. Sabihin mo kung sino yung mga kawatan dyan. Ito'y matapos mabisto ang mga kakaiba at milyon-milyong pisong transaksyon sa kanyang trust fund. Damay din sa freeze Aray order ko. ang anak ni Bunuan. Narito ang exclusive agenda report ni Grabe. Hannah T. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo, sabi ni BBM. Mahiya ka sa sarili mo. 4 na araw bago ang sona ng Pangulo, may mga transaction daw na ginawa sinoy DPWH Secretary Manuel Bunuan na hinahalin tulad sa money laundering scheme ayon sa Anti-Money Laundering Council. Aprobado ng Court of Appeals ang petisyon ng AMLAC na patawan ng freeze order ang assets ni Bunuan na nasa 5 bank account, 3 insurance policy at 1 Lexus. Grabe, 5 bank accounts yan, 5 bank accounts? Grabe. Sa akin nga, isa lang yung bangko ko di ba? Sa kanya, 5. Wow. Dahil pera yan. Ibig sabihin, nahati-hati niya sa mga bangko yan. Bangko para sa Siyempre, baka pamilya. hindi lang magkasya sa isang bangko, baka mapuno ng pera yung isang bangko. Kailangan niya ng maraming bangko. Bangko para sa sa pagnakaw, bangko para sa flood control. Dami bakit kailangan talaga ang daming bangko? Pinagtatanong lang ako wala akong Baka siya, bank clubber. Vehicle.
Ayon sa resolusyon ng CA, noong June 30, 2025, isang single manager's check ang binili sa pamamagitan ng BPI account ni Maureen Hernando Bunoan. Mukhang may relasyon daw si Maureen sa dating kalihim ayon sa AMLAC. At pagpatak ng July 24, 2025, dineposit ni Bunoan ang nasabing cheque sa kanyang RCBC account. Magkano yung diniposit? Yan ang tanong. On the same day, may mga trust fund transaction ding naitala. Grabe, trust fund transactions. Yaman-yaman ni Bunuan dito Gaya ng contribution o placement, investment, Etong mga taong to, kahit mamatay tas mabuhay, mayaman pa rin eh. Atakin mo talaga, no? Siyempre, pera ng taong bayan yun eh. 'Di ba? Pera ng taong bayan. Kasi posible naman magkaroon ng pera na ganong kalaki yung taong ganito. Gaano lang sinusweldo rin ito sa gobyerno, di ba? Oh. Kaya may mga magic talaga dyan. Takin mo, no? Sa dami ng tao sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, ganun, kahit tigpipiso lang, bawat tao talagang makakabuo ka ng milyon. Di ba? Grabe. Halos lahat ng taong bayan, niloko na itong mga taong to. Sobra. 30 at withdrawal. Ginawa raw ang mga ito sa iisang araw din. Cash at US dollar denominated. Grabe. Ayon sa AMLAC. Diyan talaga nakakainis ito eh. Kasi ikaw, no? Aside from blaming Bunuan, okay? Kasi natuklasan na na merong mga milyon-milyon na transfer of funds. Aside from blaming Bunuan, sino ang mabiblame dito? Walang iba kundi ang Pangulo ng Pilipinas. Siya ang nag-appoint dito. Oo. Meaning, kung siya ang At saka nag-appoint nasa dito kay bakuran Bunuan, pahirap ito sa bayan. Bakit mo inappoint ang isang sekretary Bunuan na may issue na ganito? Kung sasabihin ngayon ni Bongbong Marcos, hindi ko naman alam na magnanakaw yan. Bago Hindi ka... mo muna ini-screen eh. Pag mag-a-apply ka nga ng trabaho, ini-screen muna yung tao. Tinitignan yung background, kung ano ba. Hihingan pa nga ng police clearance, NBI clearance kung may kaso. Ibig sabihin, napakadulas naman nito. Kumbaga parang napakagaling naman magpanggap to na hindi ako walang iya. Tapos nakapasok siya ng ganyan. Grabe. mag-appoint ng isang secretary, dapat alamin mo o i-background check mo. Di ba? Ano ba ang nakay Bunuan? Siguro, nung in-appoint niya yan, nasa party si, busy, nalilibang, tapos, pwede ba nating i-appoint si Bunuan? Sige na, i-appoint nyo na. Busy ako. Nanonood ako ng concert sino bang concert pinapanood niya? Pralipo-lipi. Ano ba yun? Duran-duran ba yun? Na talagang you trust Bunuan na bilang DPWH. Di ba? Ganun lang kasimple. O kaya sasabihin natin, ito analysis lang ito lahat si Bunuan ay hindi corrupt. Pero inutusan siya ng isang corrupt. Pwedeng ganun eh. Hindi, parang wala din pinagkaiba yun. Pwedeng, si Bunuan talaga hindi corrupt. Pero baka may mga malalaki pang big fish na nag-uutos kay Bunuan. Bunuan. Parang naging lang siya, parang naging kasangkapan lang siya. Kahit na ayaw niya, ginagawa niya. Parang gano'n. Lagay mo ito sa wala, kasabot pa rin siya pag gano'n. bangko mo. Para hindi obvious na mabuking ako. Akong bahala sa iyo. Ilagay mo ito sa bangko mo tapos ako nang bahalang tatakpan kita. Ngayon, nabulyaso na lahat. Goodbye, Bunuan. Ibubuking kita. Trinahidor si Bunuan. Nabudol rin si Bunuan. Pwedeng ganon, pwedeng ganon. Si Kaya, Bunuan. malinis yung mastermind. Si Bunuan lang talaga yung kawatan. Pwedeng ganon rin ang mangyari, ha? Siya ngayon yung madidiin. Parang si Saldico, siya yung dinidiin. Siya ngayon din yung magiging sakripisyong tupa. Kapag lumabas siya si Bunuan, tapos naghayag ng mga nalalaman niya, siya din yung ididiin dyan. Kaya nga ngayon, yung parang pag yung mga testigo ngayon, lalabas ngayon, parang mababaliwala lang lahat eh.
Walang nakikitang malinaw na investment purpose sa mga ganitong galaw ng pera dahil hindi naman pangkaraniwang maglagay ng pondo at agad din i-withdraw o kansilahin ito sa loob ng isang araw. Grabe. Dati na rin daw siyang may So encashment meaning to say, kung ginawa lang yan sa iisang araw, edi may anomalya na. Obvious na talaga yan. na isinagawa noong December 2023 na nasa 5.25 million pesos Grabe. kaugnay ng loan payments Grabe. at pre-termination. Milyon? Hindi lang si Bunuan ang may freeze order. Kasama ang iba pa, lumitaw din ang pangalan ng anak niyang si Fatima Bunuan de la Cruz Wow. na nasa 6 na bank account at 4 na insurance Montakin mo, pati policy ang anak, no? ipinag. Grabe, pati anak. Grabe nitong mga to, daming pera, no? Ganyan ang style nila, no? Ilalagay nila yan sa mga kapatid, yung mga kamag-anak kasi malalim na yan eh. From the mastermind, papunta doon kay Bunuan. Kinakalat na, no? Kay Bunuan, punta doon sa mga anak ni Bunuan. Example lang ha. Example pero itong in-example natin, basing lang dito sa ating nakalap Kalapang na balita dito sa inimbestigahan Billionaire News. Ganun yun. Para malalim. Tapos, kukuha yan ng multiple bank accounts para hindi halata. Kasi kung magnakaw sila, at least dinidivide na nila from many banks. Hindi na ganun kalaki Galing rin, yung galing rin. makikita hindi na ganun kalaki yung makikita sa investigasyon kasi hinati-hati na. Ay, hindi rin sila nag-iisip na merong investigador yan. May large-scale transactions daw si Fatima mula 2003 hanggang 2022 Grabe. na pumapalo sa lagpas 100 million each Wow. pagdating sa cash deposit, Grabe. inter-account transfer, Ang saya-saya ng buhay nila, no? Oo. 100 million mga transaction nila samantalang hirap yung bayan natin. at Mantakin mo, no? Tayo, hirap na hirap tayo nung baha. Tapos, etong mga to, tuwan-tuwa sa mga ginagawa na niya. Yung pera pumapasok sa kanila ng kusa, tanggap sila ng tanggap, ang kakapal ng mga muka. withdrawals. Major cash deposits niya ay noong January 2020 na naitala na 105.5 million at 117.9 million pesos each. 2 buwan bago ang SONA, may pumasok na humigit kumulang $784,000 o 46.7 million sa isang account ni Fatima. Wow. September 24 naman, 2 buwan after SONA, may ipinlace naman siyang trust fund na 40 Grabe ha. Sa kasagsagan itong pag-announce ni BBM na mahiya naman kayo. Tapos may transaksyon ka agad. Grabe, nagpanik siguro. 0.8 million at winidraw din the same day. Tingin ng AMLAC, isinagawa ito para makapag-layer ng cash. Pagsapit ng November 11, 2025, meron ding naitalang fund transfer mula kay Bunuan papunta sa kanyang anak. Sa panahon, Parang transfer na lahat para Grabe. kung titingnan yung bangko ni Bunuan, wala na doon. Di ba? Pinaglipat-lipat no? Sa kanya, wala. Sa mga anak niya, positive. Parang gano'n. Pa rin sila eh. nagiinit na ang flood control scandal. Una nang inilantad ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa isang privilege speech noong Setyembre na may kaugnayan ng anak ni Bunuan sa malalaking government project. Wala yan si Lacson. Instead na mag-focus siya doon sa mastermind ng flood control, nakafocus siya na birahan niya si Bacoleta. Hindi, kay Lacson yan, pag inano yan, sabihin, si Bunuan na mastermind yan. Pero yung tunay na mastermind talagang iwas ako doon, ayoko noon, labas tayo dyan. Ay, nako. Yes. Nasa gitna nito ang MBB Global Properties, developer ng 1 billion peso Wyndham Garden Hotel sa Clark. Treasurer ng kumpanya si Fatima. Pangulo naman ito si Macy Monique Maglanque, anak ni Candaba Mayor Rene Maglanque. Grabe. Ang pamilyang ito ang nagmamayari ng Global Crete Builders na nakalikom umano ng 2 billion worth of DPWH contracts mula Grabe, mga walang 2018. iya talaga tong mga to. Takin mo, inabot tayo ng baha. Tapos itong mga to, tayo naliligo sa baha, sila naliligo sa pera. Hanggang 2024. Wow. Bumaba sa pwesto si Bunuan Yan si Secretary Vince Dizon. Ano rin yan? Imbestigahan rin yan. Lagi niya. Para fair naman sa lahat, di ba? Hindi tayo nag-aakusa. Ang sa atin lang, malinis lahat ng mga sekretaries. Pati nga Vice President, iniimbestiga nyo yung network ni BP Sara. Oo. Pati yan si Vince Dizon. Oo, lahat. Ano rin nyo rin? Iimbestigahan nyo rin yan. bilang DPWH Secretary sa gitna ng flood control scandal investigation. Kalaunay inilantad ng umano'y bata niyang si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na maski si Bunuan may share sa kickbacks ng mga proyekto. Sinusubukan ng Billionaire News Channel kunin ang panig ni Bunuan pero wala pa siyang sagot sa amin. Wala pa daw sagot.
Nasaan ka, Bunuan? Hindi sasagot yan. Wala, siguro nandun sa Boracay. Takot lang Ka yan. nandun sa Palawan, wow. Nagbabakasyon, di ba? Baka lang. Sa huling pakayag niya sa BNC, sinabi niyang haharapin niya ang flood control scandal investigation matapos magbalik bansa mula US kung saan sinamahan niya ang asawa para sa Nabalik na pala siya sa Pilipinas. Ang tanong, nasaan ka na? Bakit hindi ka invited ni Lacson? Di ba? Kontakin mo, Tama, nakakaikot pa siya, no? Kailangan tong mga ganitong tao kasi ito yung may mga, nai-issue'ng mga kasabwat eh. Di ba? Pero hindi siya kinukuha sa Blue Ribbon para imbestigahan siya. Iniiwasan yung mga, para sa agenda. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.